Case of a Doctor Wife, Chapter 57. His eyes widened in shock. What? 100 million? He chuckled. Nagbibiro ka ba? Hinaplos niya ang pisngi ko pero winasiwas ko to. Wala akong ganong kalaking pera. May milyones ako pero hindi ganyan kalaki. At huwag kang masyadong magpapaniwala kay Stacy. Manood ka ng balita para maintindihan mo ko. Anya sa malungmaring na tinig at sabay halik sa noo ko bago humakbang patungo sa pintuan. Nang bigla itong huminto at nilingon ako. Maligo ka na at magbihis. It's your first day sa culinary school. Nakangiting dagdag niya. Nilibot ko ang buong paningin. Nakauwi na kami sa bahay niya. Ang laking pinagbago. Ang dami niyang pinaayos. May mga sariling silid ang mga bata. Napabuntong hininga ko. Ito lang ang paraan na alam ko para tigilan kami ni Stacy. Ang ibigay ang gusto niya. Bakit hindi mo lang ibigay ang pera na gusto niya? Para matapos ng problema natin. Hanggang nandiyan ang babaeng yan, hindi niya tayo patatahimikin. Maraming paraan para tumahimik siya, Zaira. Hindi ako magsasakripisyo ng pera na para sa pamilya ko. Anya sa matigas na tono. Why not? Giit ko. Kung para sa ikakatahimik natin, Zane, ibigay mo na. Makinig ka sa akin, darling. Putol niya sa sasabihin ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Magulo at parang hindi ko makuha kung paano maging... I pause. May isang paraan pa para mapapayag ko siya sa gusto ko. Kahit magalit pa siya sa akin. Please, gusto ko ng annulment. Annulment? Manghang usal nito. Mabilis niyang hinakbang ang pagitan namin at tinitigan ako na tila ba wala ako sa katinoan ng isip. You're kidding me, right? Gusto ko magpa-annul, Zane. Noong kaming tatlo lang ng mga bata, masaya kami. Walang nanggugulo at walang problema. Ang gulo ng buhay ko at nadadamay pa kami ng mga bata. I bit my lower lip. Napatiim bagang to, and he roughly took my arms. Kasasabi ko lang na wala akong pera para sa hinaing ni Stacy. Sinasabi mo bang ibigay ko na lang na parang hindi ko pinag-iisipan? He demanded angrily. Hindi ko isasakripisyo ang perang pinaghirapan ko, Zaira. Pues, ibigay mo ang annulment na gusto ko para makaliw kami sa'yo at hindi na kami madamay sa problema mo. Mariin kong sabi. Puro kasakit ng loob. Wala ka nang binigay sa akin, kundi puro sakit ng ulo at sakit ng damdamin. Tinitigan niya ako saglit at maras niyang hinawakan ang braso ko. No, damn it. Halos bumaon ang mga daliri nito sa braso ko. Ikaw ang inaasahan kong iintindi sa akin. How could you? Hindi mo lang alam ang problema ko, Zaira. Ang galit at kalituhan nito'y halos magpabiyak na ng puso ko. Ang laki ng problema ko. Kung alam mo lang, pero inuuna ko pa rin kayo. Anya sa mahina na boses at binitawan ako. He sighed heavily. Napauputo sa gilid ng kama. Ang mga mata nito'y malalim at nakatitig sa kawalan. Pinalipas niya ang ilang segundo bago muling nagsalita. May posibilidad na magsara ang ospital ko, Zaira, kapag hindi ko na ipanalo ang kaso. Panimula niya at tumitig siya sa akin. Nanlaki ang mga mata kong hindi makapaniwala sa mga narinig. Hindi ko inaasahan may problema pala siyang kinakaharap at wala man lang siyang sinasabi sa akin. Kung umakto kasi siya sa harapan ko, parang normal lang ang lahat. I'm sorry, Zane. Lumuhod ako sa harapan niya at hinaplos ko ang pisngi niya. Tungkol sa pagkawala ng anak ni Elsa. Sa ospital ko to nangyari. Umiling siya at pag-o ay humugot ng malalim na paghinga. Inihilamos ang kamay sa mukha. Suddenly, he looked like 10 years old. At bigla akong nakadama ng guilt dahil sa ginawa kong pananakot sa kanya. I'm sorry, Zane. Naging makasarili ako. Mahina akong sambit. Baby, muli kong tanong. He nodded. Akala ko na pag-usapan na naming maayos pero hindi pa pala. Muling pinabuksan ng asawa ni Elsa ang pangyayaring yun. Sa akin lahat punta ng sisi, dala kong may-ari ng ospital.
Natuon ang panahon at atensyon ko sa paghahanap sa'yo noon. Kaya napabayaan ko ang kaso ng anak niya. Si Tita Farah lahat ang nagtatakip sa akin. Then he smiled bitterly. Kaya kong i-give up ang ospital at magtayo ng maliit na klinika at ipagpatuloy ang propesyon. Pero ang hindi ko kaya, maraming tao ang mawawala ng trabaho. Pinatayo ang ospital na yon na may kasamang puso, Zaira. Ilang segundong hindi ako makapagsalita. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ko man lang inisip ang damdamin ng asawa ko. Naging makasarili ako dahil lamang sa gusto ko. Niko niya ako at maingat akong hinagkan sa noo. Kung may gusto kang hilingin sa akin, sabihin mo lang. Pero wag mo lang sabihin ang kanina dahil hindi worth it, Zaira. No need to sacrifice any amount for a woman like Stacy. Namamasa ang mga mata kong nag-angat ang tingin. Gusto ko lang matahimik ang buhay natin, Zane. Inaplos ko ang pisi niya. Maging masaya tayo. Yung bang wala nang manggugulo sa atin at mabubuhay tayo ng tahimik. Kinuha niya ang kamay ko at hinagka ng palad ko. Kahit sino naman yun ang gusto. Gusto ko lang makasiguro na tama lahat ng mga hinala ko. Artista si Stacy, kaya magaling siyang umarte. At isa pa, gusto kong sabihin sa'yo, don't trust kay Dan dahil naghihinala ako sa kanya. Kumunod ang noo ko. What are you talking about? Pero kaibigan mo si Kaydan. Litong-lito na ang tanong ko sa kanya. Nagkibit siya ng mga balikat. Umarte ka lang sa harapan ni Stacy. Oo ka lang ng oo sa kanya. Paniwalain mo siyang naniniwala ka sa kanya. Don't believe in her words. Pagkatapos, kinabig niya ako at mahigpit na niyakap. Naawa kasi ako sa kanya at sa bata, Zane. Kaya gusto ko na lang itong ampunin. Now I felt like an idiot. A scorned woman. And you're silly to believe her. He smiled. Tapos nag-isip yung mukha niya. Babalik din ang bata sa pamilya niya. Maniwala ka sa akin. Matatapos din tong problema natin. I smiled through misty eyes. Ipangako mo, please. Gumiti ito ng maluwag. Hindi ako nangangako. Pero gagawin ko ang lahat. Magiging masaya tayo. Hindi man perpekto dahil kaakibat sa buhay ang problema, pero alam kong ibibigay ko ang buong pagmamahal ko sa inyo. Gamit ang isang braso ay hinapit niya ang bewang ko at inilipat ako ng upo sa kandungan niya. Inabot niya ang labi ko at hinagkan yun at mabilis din niyang binitawan. Magbihis ka na. May dadaanan pa tayo bago kita ihatid sa culinary school mo. Gusto ko matupad mo ang mga pangarap mo, Zaira. Bumaba na ako pagkatapos kong magbihis. Ngunit nahinto ako sa pagbabasagdan nang makitang nakakapit at yakap si Stacy kay Zane. Panay ang iyak nito. Panay ang walang humpay na pag-iyak. Tumingin sa akin si Zane at nakuha ko naman ang nais niyang ipahiwatig. Kahit binalaan na niya ako kanina, ay hindi ko pa rin maiwas na mainis. May pahagod-hagod pa tong nalalaman sa likod ni Stacy and I felt jealous. It's alright, Stacy. Magiging okay din si Kiara. Hindi kita pababayaan. You can always count on me. He lifted her chin to cheer her up kahit saglit lang. Hinaplos niya ang mukha nitong basa ng luha. At ginaya naman ni Stacy ang ginawa ni Zane. She touched his face at mas lalo niyang nilapit ang sarili. At bago pa magawa ni Stacy ang gusto na halikan sa labi si Zane, ay iniiwas ito ng asawa ko. Dahil sa inis ay mabilis akong bumaba ng hagdanan at walang sabi-sabi na hinila ang buhok ni Stacy. I got better access to her hair. Wala akong pakialam sa sinabi ni Zane kanina na umarte ko. Putik, hindi ko magawang makipagplastikan sa ganitong sitwasyon at hindi ko to pwedeng ipagwalang bahala na lang. Kinaladkad ko siya hawak ang kanyang buhok palabas ng pamamahay ng asawa ko. Asawa ako. Kaya pamamahay ko na rin to. Kaya karapatan kong magpalayas ng peste na pwedeng sumira sa loob ng pamamahay ko. Sa pang-iinsulto niya sa akin noon, kulang na kulang pa yun. Siguro sa pagkabigla, hindi rin napigilan ni Zane ang ginawa ko kay Stacy. Sumusobra ka na sa kaartehan mong babae ka. Napupuno na ako sa'yo. Pati ba naman dito sa loob ng pamamahay ko, pupunta-punta ka at mag-iinarte.
Sigaw ko sa kanya at pabalibag ko siyang binitawan at humandusa ito sa floor. Wag na wag kang tutungtong ulit dito sa pamamahay ko. Dahil wala kang karapatan. Gigil na gigil kong sigaw sa kanya. Mabilis akong binuhat ni Zane palayo kay Stacy. Dahil susugurin ko pa sana to at bala kong sakyan at pagsasampalin. Iyak ng iyak si Stacy. Dinaluhan to ni Manang Esther na nagulat din sa ginawa ko. I can't believe this. You are marrying a horrible woman, Zane. Tumayo ito sa tulong ni Manang Esther. At napansin ko ang pagyuko niya at pasimpleng ngumiti. Inayos niya ang sarili upang ibalik ang composure. Acting like normal. Peachy. Wika ni Stacy ngunit nakangiti. Halatang nakatago ang inis. Gusto niyang magmukhang matino sa harap ng asawa ko. Para sa akin magalit si Zane. And she think she can butter act to my husband? Chapter 58. Zai point of view. What did you say? Iritadong tanong ko sa kanya. Nagsasalubong pa ang mga kilay. She smiled prettily. You're not deaf, right? Para hindi mo marinig ang sinabi ko. I said bitchy. She laughed. I smirked at her. Humakbang ang paa ko palapit sa kanya. Sinubukan akong hawakan ni Zane, pero winasiwas ko to. Mamaloy, ipasok ang mga bata. May banta sa tinig ko. Agad namang tumalima si Mamaloy at sinunod ang sinabi ko. Nagdiim ang mga bagang ko sa sinabi niya. I knew how lovely and sophisticated Stacy was. Pero sa gagawin kong to, hindi ko alam kung magiging maganda pa siya. Nakakuyom ang mga kamao ko sa tagiliran. Pasimple kong binuklat ang mga palad ko at saglit ko tong tinitikan. I smiled cheekily. Saktong-sakto ang lapad ng mga palad ko at tamang-tama sa makapal niyang pisngi. Galit na galit akong muli itong sinugod at siniguro kong tatama sa pisngi niya ang mga palad ko. Kaliwat kanan ang ginawa kong sampalas sa kanya na sobrang nagpabaling ng ulo niya. Nanlilisik ang mga mata nitong humarap sa akin. You bitch! Akmang itataas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako. Pero mabilis kong sinalag ang kamay niya at mariin kong napigil ang braso niya. Napabalya ko siyang itinulak dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Hindi pa ako nakontento. Muli akong nakahanap ng pagkakataon sa buhok niya. Sinagad ko hanggang anit ang pagkakahawak sa buhok niya. This time, kakalad ka rin ko siya palabas ng gate. Hila-hila ko ang buhok niya patungo sa malaking gate. Nagpumiglas siya at sinubukan niyang abutin ang kamay ko, pero mabilis ko tong winasiwas. Mas lalo ko pa yung idiniin. Siniguro kong hindi siya makakagalaw. You hurting me, bitch! Angal niya. Kahit anong gawin mo, mananatili kang kept woman mistress. Ganun ang uri mo, di ba? A cheap, common, gold-digging mistress. At sa tingin mo, kaya mong siraan ang relasyon namin mag-asawa? Pues, hindi ka magtatagumpay kang malindi ka. Nanggigigil ang sabi ko sa kanya. Halos magkatisod-tisod na ang mga paa nito sa ginagawa kong pagkaladkad sa kanya. Dahil nakasuot to ng heels na kumpara sa akin na naka-sneakers lang. Buksan ang gate! Sigaw ko sa guard na napamaang sa nakikita. Binulyawan ko pa to ulit bago natarantang buksan ang gate na tila hindi malaman ang gagawin. Bitawan mo ko! Pag pumimiglas niya ulit. Winasiwas ko ng winasiwas ang buhok niya. Sa bawat pagbumiglas niya, mas lalo ko pang dinidiin ang pagkakahawak sa buhok niya. May nakita akong mga basura sa labas ng gate. Tamang-tama. Andoon pa ang mga basura na nakalagay sa itim na plastic bag. Hindi pa nakukuha ng garbage collector. Ubos ang aking lakas na inihagis ko siya sa mga nakatambak na basura. Diyan siya nababagay. Tal umaalingaw-ngaw ang mabaho niyang amoy. Diyan ka nababagay. Halos manlitaw ang mga ugat ko sa leeg sa panggagalaiti na sigaw ko sa kanya. Bumagsak siya sa mga basura.
Hindi may pinta sa magandang mukha ni Stacy ang matinding galit na rumirehistro sa kanyang mukha. Subalit baliwala ito sa akin. Nagpagpag pa ako ng mga kamay bago ko siya tinalikuran. Babalikan kita, Zaira. Mark my word. Galit na sigaw niya. As if naman natatakot ako sa kanya. Huminto ako saglit at nagkibit balikat. Humahangos na dumating si Zane. Hindi ko alam kung bakit hindi ito agad sumunod. Muntik nang nagkabanggaan ang aming mga balikat. Nagulat ang mga mata nitong napatingin kay Stacy. Anong ginawa mo, darling? Tanong nito. Kumunot ang noo niya. And I heard a gurgling sound from him, only to find him smiling at me. No, it wasn't a smile. He was mocking me or to Stacy. Hindi ko alam kung para kanino. Oh God, Zane! She cried miserably. Na tila ba nakakaawa talaga siya. Sinanisan ni Zane ang guard na alalayan si Stacy na tumayo. Ngunit winasiwas niya ang mga kamay ng guard. Tumayo siyang mag-isa at humagulgol ng humagulgol. Sinaktan ako at tinapon dito sa basurahan ng asawa mo. I don't deserve this. Look what she did to me. Humihikbing sumbong nito kay Zane at pinakita ang pisngi niyang namumula. Pati ang mabuk niyang dinaanan ng bagyo. Umismit ako. Anong klaseng babae bang pinakasalan mo? Tumingin sa akin ni Zane. A lopsided smile formed his lips bago siya muling tumingin kay Stacy. Oh, I'm sorry, Stacy, sa ginawa ng asawa ko. Tinawag niya si Manang Esther. Pasis ako kay Stacy, Manang. Anya sa malambot na tinig. Naningkit ang mga mata ko sa sinagot ni Zane na tila ba concern sa babae. Isang nakakamatay na tingin ang binigay ko kay Zane at Stacy bago ako tumalikod. Naririnig ko pa ang paiyak-iyak ni Stacy. Habang inahakbang ko ang mga paa ko, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa aking dibdib. Pakiramdam ko, nakawala ako sa matagal ko ng kinikimkim. I smiled happily, feeling like I was on the top of the rainbow. Feels like I'm free from the pain of the past that Stacy gave to me. Ang sarap sa pakiramdam. Nawala lahat ng mga insecurities ko sa kanya. Sa peripheral vision ko, nakikita ko ang mga ngiting tagumpay sa mga labi ni Kat, Manang Esther at iba pang mga kasambahay. Abot tenga ang mga ngiti ko sa labi, nang biglang may humapit sa bewang ko sabay halik sa noo ko. Yumukuto at binuhat ako na tila sa ako ng bigas. Nagpumiglas ako kunwari at pinagsusuntok ko ang likod nito. Ang sabi ko, umarte ka sa harapan niya. Hindi ko sinabing malakit ka. May lahi ka bang Amazon, darling? Pagalit niyang wika sa akin, pero andoon ang lambing sa mga tinig niya. Di ba kapag nagsiselos ang urig, nananakit? I hiss into his ears, and I bit his lower earlobe. Tumawa siya ng malakas. Napasingap ako nang paluin niya ako sa puwet na tila isang bata. Pasan-pasan niya ako patungo sa sasakyan. Kinagat ko ulit ang tenga niya at muli niya akong pinalo sa puwet habang ang isang kamay niya ay binubuksan ng pintuan. You're weak, angal ko. And you're sexy, he countered, grinning at me. Pagkabukas ng pinto ay maingat niya akong binaba sa upuan. Isang mabilis ang halik ang binigay niya sa labi ko bago sinara ang pinto. Pagkatapos ay umikot na siya sa driver's seat. Pagkapasok niya sa loob ay pareho kaming bigla na lang natahimik. Nagpakiramdaman at maya-maya bigla itong tumawa. Nakakunot ang noo kong nakatitig sa kanya. What was that for? Tila nangiinis ko ang tanong. Nilingon niya ako at tinitikan. Tinaas niya ang kanyang isang kamay at marahan na hinaplos ang pisngi ko. I'm so proud of you dahil natuto ka ng lumaban. May pagmamalaki sa tinig nito. Gusto kong mapahiya sa inasal ko kanina. Nadala ako ng bugso ng damdamin. I shook my head wearily and opened my mouth to say something. Subalit hindi makagawang lumabas ng mga salita sa aking bibig nang mahigpit akong hapitin ni Zane sa baywang
at angkinin ang mga labi ko. His soft and firm lips were almost drowning me. Pagkuway agad din niyang pinakawalan ang labi ko, and he smiled sweetly. I love you so much, mi querida. His voice was deep and husky when he said those words. My darling. That was what he meant. How odd that he used Spanish endearment. I smiled sweetly at tumaba ang puso ko sa itinawag niya sa akin. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at mabilis na inatras sa driveway palabas ng gate. Nadaanan pa namin sa gilid ng gate si Stacy na tinutulak-tulak ang guard na tila ba takot na mahawakan siya o madimihan. At hindi ko mapigilan ang mga labi ko nang umiti. Wala sa loob na bumitaw ang kanang kamay niya sa manibela at ginagap ang kamay ko at dinala yun sa kanyang labi. Wala din sa loob. I trimmed my hand with his. Makalipas ang ilang minutong pagdadrive, narating din namin ang bayan. Dahan-dahan ang ginagawa ni Zane na pagpapatakbo dahil medyo traffic kapag nasa sentro ng syudad. Saan tayo pupunta? He smiled lovingly at hinagkan-hagkan ang likod ng palad ko. Matutuwa ka for sure kapag nalaman mo kung sino ang namamalakad sa culinary school na papasukan mo. Nakangiting saad nito. Bigla akong na-excite sa sinagot niya. Sa matagal na panahon, makakabalik na rin ako sa pag-aaral. Ilang saglit lang ay narating namin ang 5 padapag na gusali at pinarada ang sasakyan sa tapat. Pinatay niya ang makina at nauna siyang bumaba. Umikot siya sa harapan at pinagbuksan ako ng pintuan. Thank you so much, darling. I'm forever grateful to this man. Hindi ako nagkamali na bigyan siya ulit ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahal niya sa akin at sa mga bata. He was so loving husband. Nangunot ang noo niya at tinitigan ako. Stop saying thank you. Gusto kitang maging masaya at makitang laging may ngiti sa labi. Mayroon pa akong sorpresa para sa'yo. Pero kapag natapos na, dadalhin kita doon. Masayang wika niya. At mas lalo pa ako na-curious kung ano ang sorpresa niya. Hinaplos niya ang pisngi ko. Soon, mi querida. You will see it. Inabot niya ang kamay ko upang alalaya na bumaba. Sabay kaming humakbang na magkahawak ang kamay na pumasok sa loob ng building. Binati kami ng mga guard na nakatayo sa pintuan. Pagpasok namin sa loob ay may edad na babae ang sumalubong sa amin. She was smiling from ear to ear na tila tinutokso si Zane. Bigla akong pinamulahan sa mga ngisi nito. May inabot to kay Zane. Siguro mga documents na kailangan ko dito sa school. Ayos na yan lahat, Doc. He shook his head and cupped my face with his hand. Thank you, Laila. Pasasalamat niya sa babae. Ngumiti ang babae bilang tugon. Sabay kaming napalingon nang may magsalita sa likuran namin. My eyes wide. Ikaw? Gulat na gilalas niya. Love? Bulalas ko naman. Laking tawa ako na muling makita ang babae after 6 years. See? I told you, he said, sabay halik sa pisngi ko. Hinabilinan niya lang ako bago siya lumabas sa building. Sinundan ko na lamang ng tanaw ang asawa ko, pabalik sa kanyang sasakyan hanggang umalis to. Hi! Bati ko kay Love. Hayahin mo mukha mo, no? Angil ito sa akin at umakyat to sa hagdanan. Humabol ako dahil hindi ko maintindihan kung galit ba to sa akin o hindi. Dahil wala akong matandaan na may ginawa akong kasalanan sa kanya. Maliban lang kung galit sila sa pag-alis ko nang walang paalam. Love! Ayokong makita kang bruha ka, no? Nakakainis ka. Tuloy sa paglalakad si Love at tuloy din ako sa paghahabol. Napatawa ko sa kanya. May problema ba? You can tell me. Parang hindi ka yata masaya na makita ko. Tila nagtatampong turan ko. Hindi talaga. She said na tinaasan pa ako ng mga kilay. Medyo nalungkot ako sa sinagot niya. Ganun rin kaya si Elsa at Del kapag nakita kami. Maaring galit din kaya sila sa akin? Akmang tatalikod na ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Walk out agad? Balat si boys ka talaga kahit kailan, Zaira? Ang sarap ang pektusan.
May inis ang tinig nito at hinagod pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Biglang nanubig ang mga mata nito. Andoon ang magkahalong saya at lungkot. Bruha ka? Akala namin nagpakamatay ka na or nasa-beach ka. Wala kang paramdam at wala kang malang sinasabi sa amin kung ano yung nangyayari sa'yo. Kastigo nito sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Ramdam ko ang pabisil-bisil niya sa mga palad ko. Huminto itong magsalita at tinitigan ako. Nang malaman namin ang namagitan sa inyo ni Doc, naku, kung hindi lang kasalanan pumatay, naku, Zaira. Baka matagal nang patay ang si Zane. Gigil na saad nito at niyakap ako. Hindi ko napigilan ng sarili at kusa na rin kumawala ang mga luha sa mga mata ko. Ramdam ko ang pangungulila ni Love sa akin. Maigling sandali lang kaming nagkakilala noon, pero ang pundasyon na nabuo sa aming pagkakaibigan ay mas malalim pa sa balon. Makalipas ang ilang segundong yakapan, ay kumalas kami sa isa't isa. At isa-isa naming pinunasan ang mga mata naming hilam sa mga luha. Dinala niya ako sa 5th floor. At doon ko napag-alaman na kay Love ang culinary school na to. Pinatayo ng kanyang asawa bilang regalo sa kanya 3 years ago. Sino nga bang mag-aakala na mayayaman pala ang 3 lalaking pinaglalandi nila sa kabilang mesa noong gabing yun? Imagine mo yun? What life could be. Hindi mo talaga masasabi ang salitang fate. Dahil lahat tayo ay may nakatadhana para sa atin. Lahat para sa akin ay bago. Bagong simula at bagong buhay. Napatingin ako sa kamay kong may singsing. Aasikasuhin ko na ang kasal namin ni Zane. At gusto ko sa simbahan kami magpakasal para may bendisyon sa taas. Iba pa rin ang kasal sa simbahan. Dahil naniniwala akong napapatibay pa nito lalo ang pagsasama ng 2 taong nagmamahalan. Biglang nag-ring ang cellphone ni Love. Nasa airport na kayo? Bulalas nito.